kung saan mas mabilis pa ang chismis kaysa sa internet, may mga obligasyon ang nabuo. May paggawa, may pagbigay, at mga bawal gawin. At syempre, may mga taong hindi tumutupad. Kaya naman, alamin natin ang iba't ibang principles ng obligations and contracts sa totoong buhay. Uy, Carla! Pwede ba kaya ng 1 week? Iba-iba yung babayaran. Sige, pero exact 1 week ha? Oo. Pwedeng soon. Sige din. Thank you! Ayon sa Article 1156, ang obligation ay may tatlong elemento. Debtor, si Bea, siya ang may utang. Creditor, si Carla, siya ang may karapatang maningil. At object or prestation, ang 1,000 na dapat ibalik. Kapag kompleto yan, may legal obligation na pwedeng ipilit ng batas. Sana ba to? Si Carla, sino ba yung tinachat mo? Ba't parang problemado ka? Kita niya ba si Bea? Sa linggo na yung utang niya sa akin eh. Bea? Wala. Parang si Bea na. Uy, Bea! Yan natin hanap mo si... Uy, Bea! Uyan ka pala eh. O, asan na pambayad mo? 1 week na. Pwedeng next week na lang? Hoy, obligation ko hindi schedule ng Netflix. Kaya may karapatan si Carla na singilin si Bea dahil may juridical necessity ang obligation. Kuya! Nagpapagawa ka ba ng chair? Opo, nagagawa po ako. Papagawa sana ako eh. Isang chair lang. Sige po. Magkano ba? Depende po sa budget niyo, ma'am. Meron ako ditong 2K. Pwede na ba yon? Opo, pwede na po yan. Siguraduhin mong maganda yun ha. Ito bayad. Sige po. Bayad na lang po kayo, ma'am, next week. Sige. Abangan kaya ha. Thanks. Sige po. 1 week later. Okay na kaya yung pinagawa ko. Check nga. Kuya, ako yung nagpagawa sa'yo na nakaraang week na. Ay, yun na po, ma'am. Okay na po. Ayun na yun. Opo, ma'am. Bakit ganyan? Hindi ba ganyan yun ah? Ano po yan, ma'am? Modern aesthetic po yan. Kapag hindi tumupad ang debtor, may remedies ang creditor. Una, specific performance. Ipagawa ulit ng tama. Okay na yan? Opo. Ang pangit ng quality. Pero bang ayusin mo? Pangalawa, performance by third person at debtor's expense. Kung ayaw mo, ipapagawa ko sa ibang carpenter. Ano, ma'am? Pero ikaw pa rin yung magbabayad. Pangatlo, damages. Dahil naabala mo pa ako. May damages pa oh. Grabe ka naman, ma'am. Ano yan? Ako na lahat nasasala ng penalty. Diana, huwag ka magtapon ng basura dito ha. Makailang ulit ka na. Sorry po. A few minutes later. Hoy, pulutin mo yan ngayon. Sorry po, ulit na. Kapag obligation is not to do at nilabag, pwedeng ipa-undo ang ginawa. Huwag ka na kasi magtapon dyan. Yan talaga, day. Uy, Mare, bili ka na! Alin, bili ka dito! Uy, sakto. Tingnan mo itong bag, oh. Bagay ito sa'yo pag naalis ka. Oo nga. Gawin mo ako neto. I need ko to next week ha. Oh. Ano ba papagawa natin dito? Ito, lagyan mo na ng ating leather ha. Ito sige, bayad. nasa- Next week. Hindi mo kakalimutan ha. Oh, sige, balikan mo ha. Huwag mo kalimutan. Kapag due date lumipas pero walang demand, ordinary delay pa lang. Uy, Mara, saan na yung bag? Ay, hindi ko pa natapos. Ganun ba? Kailangan mo ba talaga ngayon? Baka pwede next day na lang. Dito na pumapasok ang legal delay or mora dahil may proper demand na. May mga sitwasyon na kahit walang demand, automatic delayed ang debtor. Kapag time is of the essence, kapag sinabi sa agreement na no need for demand, kapag lumipas ang deadline at useless na ang performance. Uy, Mara, saan na yung bag? Uy, hindi ko pa nagagawa. Kasi ano nangyari? Nung nakaraan pa sinabi ko sa'yo, kailangan ko yan eh. Nakalimutan mo kasi. Pwede na pag-usapan na natin. Pwede na ano, balikan mo ulit. Ngayon na yung event eh. Kailangan ko na talaga eh. O kaya bumili ka kaya muna na iba. Hindi pwede. Ano ba naman yan? Bad na ako eh. Hindi ko talaga
magawa ngayong araw. Hindi pwede yan kasi. Sorry na. Uy, Mia! Ikaw pala yan? Oo, ngayon ako mapadaan dito eh. Tagal-tagal nang hinahanap eh. Di ba may utang ako sa'yo? Tagal na nun ah. Oo. Iniisip ko kasi kung anong pwede kong ibayad sa'yo. Kung 10K ba, cellphone, or sapatos. Sige, ikaw na bahala. Tara. Sa alternative obligation, maraming prestations, ngunit isa lang ang dapat gawin, at may right of choice usually ang debtor. Naisip ko kasi cellphone na lang ah. O sige din. 24 hours later. Wait, Emilia. Sensya ka na. Sira kasi yung phone na ibibigay ko dapat sa'yo eh. So, sa'yo ko na lang bibigay yung choices na kung anong gusto mong piliin dun sa dalawa. Kung cash ba or yung sapatos. O sige, shoes na lang. Sige, te. Bigay ko na lang sa'yo mamaya. O sige. Kapag may nawalang option, kung for two shoes event, natitira pa ang choices. Kung fault naman ni debtor, may creditor may choose or demand damages. Hey, Timia! Naka pala eh. Ito na yung sapatos na sabi ko sa'yo. Sensya ka na. Ngayon lang ulit nakapagbayad ng utang ko sa'yo. Tagal na rin kasi. O sige, okay lang. Ingat ka. Uy, pre. Uy, yung utang ko pala sa'yo, yung 5K, i-substitute ako, tsinelas. Yun na lang ibibigay ko sa'yo. Sige lang. Sa facultative obligation, one principal prestation, one substitute, and the choice belongs only to the debtor. Mark, yung sinelas mo, kinakain ng aso dun, oh. Yung branded. Tignan mo, oh. May kagat na. Diyos ko, magagamit mo ba to? Di ba pinano mo ba to? Bahala ka dyan. Gagitol, sorry. Paano yun? Inat-ngat yung yung tsinelas ng aso. So, paano yun, tol? Wala na. Ano naman yan eh? Fortuitous event naman yan. Sa bagay, no? Di rin naman natin nasaan yung nangyari, no? So, paano? Wala na akong utang. Wala. Okay lang. Sige, tol. Thank you, ah. Ay, naku, Mari. Ang dami pala nangyari. Ang dami mong chika. Ay, sa obligations and contracts talaga, bawat mangako may kakibat, responsibilidad ba? Oo, so di pala talaga to bahala system, no? Hindi, legal system to. At may naniningil lagi. Ay, bawal man pala. At may deadline. At may choices. Yes, sir. At may substitution. Kaya tandaan, bago mangako, siguraduhin kaya mo malingan.